Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay ng walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga kawikaan. Hawak ng Panginoon ang isip ng isang hari at naibabaling niya ito kung saan igawi. Ang akala ng tao, lahat ng kilos niya ay wasto. Ngunit ang Panginoon lang ang nakakasaliksik ng puso. Ang paggawa ng matuwid at kalugod-lugod ay higit na kasiyasiya sa Panginoon kaysa mga handog. Ang masama ay alipin ng kapalaluan. Ang ganitong ugali ay kasalanan. Ang mabuting pagbabalak ay pinakikinabangan, ngunit ang dalos-dalos na paggaway walang kahihinatnan. Ang pagkakamal ng salapi dahil sa kadayaan ay maghahatid sa maagang kamatayan. Ang isip ng masamay lagi sa kalikuan, kahit na kanino'y walang pakundangan. Parusahan mo ang manlilibak at matuto ang mangmang. Pagsabihan mo ang matino, lalong lalawak ang kaalaman. Alam ng Diyos ang nangyayari sa loob ng bahay ng masama, kaya siya'y gumagawa ng paraan upang sila'y mapariwara. Ang hindi pumapansin sa hibik ng mahirap, daraing din balang araw, ngunit walang lilingap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, sa pagsunod sa utos mo, poon, pangunahan mo ako. Sa pagsunod sa utos mo, poon, pangunahan mo ako. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay, ayon sa utos ng poon, ang gawain araw-araw. Sa pagsunod sa utos mo, poon, pangunahan mo ako. Ang lingkod mo ay turuang masunod ang kautusan. Sa utos mong mapang-akit, ako na may mag-aaral. Sa pagsunod sa utos mo, poon, pangunahan mo ako. Ang pasiya ko sa sarili, ako'y maging masunurin. Sa batas mo, ang pansin ko ay doon ko ibabaling. Sa pagsunod sa utos mo, poon, pangunahan mo ako. Ituro mo ang batas mo't sisikapin kong masunod. Buong puso't iingat at susundin ng buong lugod. Sa pagsunod sa utos mo, poon, pangunahan mo ako. Sa pagsunod sa utos mo, ako iyong pangunahan. Sa utos mo'y naroroon ang ligayang inaasam. Sa pagsunod sa utos mo, poon, pangunahan mo ako. Lagi akong tatalima sa bigay mong kautusan. Susundin ko ang utos mo habang ako'y nabubuhay.
Sa pagsunod sa utos mo, poon, pangunahan mo ako. Magsitayo po ang lahat. Walang sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Alleluia, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Ngunit, hindi sila makalapit dahil sa dami ng tao. May nagsabi sa kaniya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Ibig nilang makipagkita sa inyo." Ngunit sinabi ni Jesus, "Ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito, ang siya kong ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid. Ang ating mga kahilingan, pagkapagaling sa ating mga sakit, sa pamamagitan ng panalangin ng ating patron, Santo Padre Pio, naway ipagkaloob sa inyo ng Diyos. At gayon din, naway kayo nakapanalangin sa inyong pagbisita sa pambansang dambanang ito upang mas lumalim pa ang inyong relasyon sa Diyos, maging maayos ang ugnayan ninyo sa inyong kapwa. Ang pamilya ay isa sa mahalagang tao sa ating buhay, no? Dito natin nakikilala ang isang tao, kung saan siya galing at kung anong ugali o pagkatao ang meron siya. Kapag nalaman natin kung anong klaseng pamilya meron ang isang tao, agad-agad meron tayong judgment. Agad-agad meron tayong may masasabi agad tayo doon sa taong ito. Mayaman ito sila. Magagaling ito sila. Kapag nabanggit kung sino yung pamilya ng taong tinutukoy natin. Meron agad tayong masasabi o meron agad tayong judgment sa isang tao. Sa Ebanghelyo, ang ina at kapatid ng ating Panginoon ay gusto makipagkita sa Kanya. Pero dahil sa dami ng tao, nahirapan silang lumapit sa ating Panginoon. At sino yung binanggit ng ating Panginoon? Sino raw yung ina at mga kapatid niya? Ang taong nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Alam po ninyo, tayong lahat ay bahagi ng angkan ng Diyos. Tayo ay pamilya ng Diyos. Sa sakramento ng binyag, pinapaalala sa atin, binigyan tayo ng karapatan na maging mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng sakramento ng binyag. Tayo naging isang pamilya sa pamamagitan ng sakramentong ito. At kapag sinabing pamilya ng Diyos, ibig sabihin, namumuhay sa kabutihan, namumuhay sa kabanalan, tumatalima sa mga paanayan ng Diyos na maging maayos ang pamumuhay bilang kanyang mga anak. So, yun yung ating identity sa madaling salita. Pag sinabing pamilya, meron tayong sinasabi nating identity. Doon natin makikilala kung sino o anong ugali meron ng isang tao. So mga kapatid, nabanggit ng ating Panginoon na
ang sino mang taong nakikinig at tumutupad sa salita ng Diyos ay kaniyang ina at mga kapatid. Kaya mahalaga yung pakikinig ng salita ng Diyos. Okay? Mahalaga ang pagtupad sa salita ng Diyos. Mahalaga ng salita ng Diyos nakikita sa ating pagkatao. Kaya po, sa ating mga maliliit na pagsusumikap, sa ating maliliit na efforts, bago tayo magsimba, ano yung dapat yung ating gawin? Inaasahan tayo na kahit papaano ay nabasa na natin kung anong ebanghelyo para sa araw na ito. Available na ang salita ng Diyos sa internet. Tayo na lamang yung may problema kapag yung salita ng Diyos hindi pa natin nabasa bago tayo magsimba, bago tayo magtungo sa simbahan. Tayo na lamang yung may problema. Lagi nating hawak yung ating cellphone. Pwede nating hanapin. Ano ba yung ebanghelyo ngayong araw? Para ngayon pa lamang ako'y makapagnilay na. Ano ba yung ebanghelyo ngayong araw? Para ngayon pa lamang ay maangkin ko na ang salita ng Diyos. Maisabuhay ko na ang salita ng Diyos. Pangalawang punto, dapat sa pamilya nagsisimula ang pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, pangalawa lamang yung sa parokya na kayo magsisimba. Sa pamilya pa lamang na pag-uusapan na ang kahalagahan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Kasi kung minsan, kung ano yung pinakamahirap i-evangelize, yung pamilya natin mismo. Kahit tayo araw-araw o linggo-linggo nagsisimba, sino yung mga hindi nagsisimba? Mga kamag-anak natin. Sila yung mahirap akitin o ayain sa simbahan para makapakinig ng salita ng Diyos. Aminin natin ito. Kahit kami mga pari, ang pinakamahirap i-evangelize ang aming pamilya. Kung sino pa yung may kamag-anak na pari, kami pa yung nahihirapan papuntahin ng simbahan. Sa halip na sana'y nagiging halimbawa sila ng pakikinig ng salita ng Diyos. Yun yung mga bagay na nakalulungkot. Kaya kung gusto nating mapatunayan sa Diyos na tayo nakikinig at tumutupad ng salita ng Diyos, magsimula sa ating pamilya. Magsimula sa ating sarili. And then later on, ito yung magiging identity natin. Ang pamilyang ito, nagsisimba linggo-linggo, mabuti ang kanilang ugnayan sa paaralan o sa kanilang trabaho. Nagiging pagkakakilalanan natin yung salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, ito yung dapat nating makita sa kahalagahan din ng misa. Kapag nagbabasa ng pagbasa, nakaupo kayo, pakiusap, makinig sa salita ng Diyos. Namnamin, pakinggan ng maayos, pagnilayan ang salita ng Diyos. Kaya ito yung challenge niyo sa mga nagbabasa, sa mga lektor ng ating mga parokya, na dapat maayos ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Para mapagnilayan ang salita ng Diyos, maangkin at maisabuhay. Ito yung ating maging gabay sa araw na ito, ng salita ng Diyos, pinakikinggan at isinasabuhay. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang pinahahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainiyo ang Panginoon. At sumainyo Itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming banal, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw lamang ang Diyos na totoong nabubuhay nang walang pasimula at walang katapusan. Ikaw ay nananahan sa liwanag na di malitigan. Ikaw ang kaisa-isang mabuti at bukal ng tanang nabubuhay. Nilikha mo ang tanang umiiral upang puspusin ng iyong pagpapala ang iyong mga kinapal at upang paligayahin ang lahat sa luningning ng iyong kaliwanagan. Kaya't di mabilang ang mga anghel na nakatayo sa iyong harapan, nagdilingkod sila sa iyo gabi at araw. Sa pagtunghay nila sa iyong kagandahan, sila ay nagpupuri ng masigla at walang humpay. Kaya kaisa nila, kaming kumakatawan sa lahat ng iyong kinapal. Dito sa ibabaw ng lupa at sa silong ng kalangitan ay nagbubunyi para sambahin ang iyong ngalan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan, dinarakilan ng lahat ang napalito mong anak, na siyang nagmulat sa ulang, sa pilaya'y nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Amang banal, nagpapasalamat kami sa iyong kadakilaan, karunungan at pagmamahal na nababakas sa lahat ng iyong kinapal. Nilikha mo ang tao na iyong kalarawan, ipinamahala mo sa kaniya ang sanlibutan upang pangasiwaan ang lahat ng nilikha mo bilang paglilingkod sa iyo. Noong ikaw ay talikdan ng tao, sa pagsaway niya sa pagmamahal mo, hindi mo siya pinabayaang panaigan ng kamatayan, buong awa mong tinutulungan ang naghahanap sa iyo upang ikaw ay matagpuan. Mulit-muli mong iniaalok ang iyong tipan sa pamamagitan ng mga propeta. Tinuturuan mong umasa ang lahat ng mga tao sa pagdating ng kaligtasan. Amang banal, ngayon na lamang ang pag-ibig mo sa sanlibutan, kaya noong dumating ang panahon ng kaganapan, isinugo mo sa amin ang iyong bugtong na anak bilang tagapagligtas. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen, tumulad siya sa aming pamumuhay sa lahat ng bagay, maliban sa paggawa ng kasalanan. Sa mga dukha, ipinangaral niya ang mabuting balita. Sa mga napipiit, ipinahayag niyang sila'y lalaya. Sa mga nahapis, inihatid niya ang galak at tuwa. Upang kanyang sundin ang loob mo, nagpakasakit siya hanggang sa mamatay. Sa kanyang muling pagkabuhay, nilupig niya ang kamatayan at binigyan kami ng bagong buhay upang kami naman ay huwag nang mamuhay para sa sarili lamang, kundi para sa Kanya na namatay at muling nabuhay. Para sa aming tanan, isinugo niya Ama mula sa iyo ang banal na Espiritu. Ito ang unang bunga na nahandog mo sa mga sumasampalataya upang sa pag-ibigay kaganapan sa gawaing sinisimula ng anak ng tao, malubos ang kabanalan ng lahat ng tao.
Ama, isinasamo naming pakabanalin mo ng banal na Espiritu ang mga handog na ito upang maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Sa pagdiriwang namin ang dakilang misteryong ito na kaniyang inihabilin sa amin bilang tipan na walang hanggan. Ama naming banal, noong dumating ang panahon upang parangalan mo ang iyong anak, kaniyang ipinakita na mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan. At ngayon ipakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Habang naghahapunan siya at ng mga alagad, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayon din naman, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, pinangdiriwang namin ngayon ang alaala ng aming katubusan. Ginugunita namin ang pagkamatay ni Kristo, ang kanyang pagpanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, ang kanyang pagkabuhay, pag-akyat at pagluklok sa iyong kanan. Ngayon ay hinihintay namin ang dakilang araw ng pagpapahayag niya sa gitna ng kanyang kalingningan. Kaya't inihahandog namin sa iyo ang kanyang katawan at dugo, ang haing kalugod-lugod sa iyo at nagliligtas ng mundo. Ama, tunghayan mong handog na ito na ipinagkatiwala mo sa iyong simbahan, sa iyong kagandahang loob, marapatin mong sa aming pagsasalo-salo, sa isang tinapay at kalis na ito, kaming pinagbuklod ng Espiritu Santo bilang isang katawan ay maging buhay na handog ng pagpupuri sa iyong kadakilaan kay Kristo. Ama, alalahanin mo ang lahat ng pinatutungkulan namin ng paghahandog na ito. Ang iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming Obispo Gilbert, ang tanang mga obispo at buong kaparian, ang lahat ng naririto ngayon at ang buong mong sambayanan, at ang lahat ng tao na pawang tapat at wagas sa paghahanap sa iyo. Alalahanin mo rin ang lahat ng yumao sa kapayapaan ni Kristo at ang lahat ng pumanaw, na may pananampalatayang ikaw lamang ang nakakaalam. Amang maawain, loobin mong kaming iyong mga anak ay magkamit ng pamanang langit. Makapiling nawa kami ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, at ang mga apostol, at ang lahat ng mga banal. Sa iyong kaharian, kaisa ng tanang kinapal na ligtas na sa kasalanan at kamatayan, kami ay magpupuri sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Heso Kristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin ng nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo.
sala para ng magpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Amen.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Isang paglalayang ang buhay. Maalon ang dagat at may kalaliman. Kung may unos at may hangin, di mo kayang paglabanan. Sa gabi, kadiliman, itala ay walang tanglaw. Panginoon ang balingan, Panginoon ang asahan. Ikanya'y halina, lumapit sa akin. Kayong mga napapagalaging pag-ibig, hawahin bigat ng inyong pasanin ay aking pag-aagaling. Halina, kaibigan, lumapit sa akin. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay patuloy mo nawang kaawaan at tulungan upang aming tinanggap ay sa nawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw, bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para po sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay
at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikatlo, sa darating na January 2025 ay susuportahan ng pambansang dambana ang gaganaping 129th Plenary Assembly ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP dito sa Archdiocese ng Lipa. Bahagi ng paghahanda para sa mahalagang pagdiriwang na ito ng mga obispo ng Pilipinas, kami po ay kumakatok sa inyong mabubuting puso upang matugunan ang mga pinansyal na pangangailangan. Meron pong mga sobre na ipinamimigay ang ating mga tagapaglingkod para sa inyong mga handog na lubos nating pasasalamatan. Ang inyong tulong at panalangin ay malaking bahagi sa pagtatagumpay ng pagpupulong na ito. Maraming salamat po. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Pakilabas po ang inyong mga religious articles. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng magpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin na nagpapaalaala ng inyong kabutihan, kabanalan, at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparan nung una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ng loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparan nung una ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainiyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.